Dalawang salita. Iyon lang ang paulit-ulit na umalingaw sa isip ni Bella habang nakatitig siya sa doktor sa kanyang harapan. Dalawang salita na parang martilyong pumukpok sa bawat pangarap na binuo niya para sa kanyang anak. Buhol sa puso. Ang hangin sa malamig at malinis na klinika ay tila naubos. Ang amoy ng antiseptic ay biglang naging nakakasulaso. Naramdaman ni Bella ang paglamig ng kanyang mga kamay na mahigpit na nakahawak sa braso ng upuan. Congenital heart defect, Mrs. Serrano, pagpapatuloy ng doktor, ang boses nito ay puno ng awa na lalo lang nagpabigat sa dibdib niya. May butas ang puso ng anak ninyo. Kailangan niya ng agarang operasyon. An open heart surgery. Operasyon. Ang salitang iyon ay parang isang bomba na sumabog sa kanyang pandinig. Pagkatapos ay sinundan pa ito ng isa pa, isang numerong napakalaki na halos hindi niya kayang bigkasin. Tinatayang abutin po ng 2 milyon ang lahat, kasama na ang professional fees at ang pananatili niya rito sa ospital pagkatapos ng operasyon. 2 milyon. Napalunok si Bella. Pakiramdam niya ay isa siyang maninisid na biglang naubusan ng hangin sa ilalim ng dagat. 2 milyon. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakakakita ng ganoong kalaking pera. Ang ipon niya sa bangko, na pinaghirapan niya sa loob ng 5 taon, mula nang iwan niya ang Maynila, ay hindi man lang aabot sa kalahati niyon. Napatingin siya sa kanyang anak. Si Miguel. Ang kanyang Miggy. 5 taong gulang pa lang ito, nakaupo sa tabi niya, abala sa paglalaro sa maliit na laruang kotse, walang kamalay-malay sa bigat ng balitang kanilang natanggap. Ang bahagyang pamumutla ng mga labi nito at ang madaling pagkapagod ang tanging palatandaan ng sakit na nagkukubli sa munti nitong dibdib. Para sa batang iyon, handa siyang gawin ang lahat. Handa siyang isanla ang kanyang kaluluwa. Ngunit saan siya kukuha ng 2 milyon? May iba pa po bang paraan, Doc? Halos pabulong niyang tanong, ang boses ay basag. Kahit anong gamot lang po muna. Malungkot na umiling ang doktor. I'm sorry, Mrs. Ang operasyon lang ang tanging solusyon. Habang tumatagal, lalong manghihina ang puso niya. We need to do it as soon as possible. Tumango si Bella, kahit pakiramdam niya ay hindi na gumagana ang kanyang isip. Nagpasalamat siya nang wala sa sarili at marahang inalalayan si Miguel palabas ng opisina. Habang naglalakad sila sa mahaba at makintab na pasilyo ng A.C. Lucas Medical Center, ang bawat hakbang ay parang may pabigat na 1 tonelada. Ang mga taong nakakasalubong niya, mga doktor na nagmamadali, mga pamilyang nag-uusap, mga pasyenteng naka-wheelchair, ay parang mga anino na lang. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang mainit na kamay ng kanyang anak sa loob ng palad niya at ang malamig na takot na gumagapang sa kanyang buong katawan. Ito ang dahilan kung bakit DeFu Lucas ang pinili niya. Ito ang pinakamagaling, ang may pinakakumpletong gamit. Ito rin ang pinakamahal. Isang sugal na alam niyang sa simula pa lang ay talo na siya. Mama, water, sabi ni Miguel, humihila sa kanyang palda. Sige, anak. Kukuha lang si Mama, ha, sagot niya, pilit nang umingiti. Pinaupo niya ito sa isang silya sa waiting area at naglakad patungo sa water dispenser na nasa gilid ng pasilyo. Habang pinupuno niya ang maliit na paper cup, narinig niya ang tunog ng mga mamahaling sapatos na papalapit. Isang grupo ng mga lalaking naka-corporate attire ang dumaan sa kanyang likuran, nag-uusap tungkol sa stocks at mergers. Hindi niya sila pinansin, sanay na sa ganitong tanawin sa isang lugar na para lang sa mayayaman. Ngunit may isang boses, isang tikas ng paninindigan na tila humila sa kanyang atensyon. Dahan-dahan siyang lumingon. At ang mundo niya ay tumigil sa pag-ikot. Nakatayo hindi kalayuan sa kanya, kausap ang isang doktor, ay ang isang lalaking pilit na pilit niyang kinalimutan sa loob ng 5 taon. Mas tumanda ito ng kaunti, may mga guhit na ng pagod sa gilid ng mga mata, ngunit ang tindig ay ganoon pa rin. Matangkad, balingkinitan at puno ng otoridad. Nakasuot ito ng isang mamahaling itim na suit na tila hinulma sa kanyang katawan. Ang buhok ay maayos na nakasuklay pa atras, nagbibigay diin sa matangos niyang ilong at matatalim na mga mata. Michael Alcaraz. CEO ng Alcaraz Holdings. Ang dati niyang boss. Ang ama ng kanyang mga anak. Kasabay ng pagkilala ay ang pagbuhos ng mga alaala na parang isang malakas na agos. Bigla, hindi na niya naririnig ang ingay ng ospital.
Ang naririnig na lang niya ay ang hagupit ng ulan sa salamin ng bintana ng opisina, 5 taon na ang nakalilipas. Ang nararamdaman niya ay ang ginao dahil sa malakas na aircon na sinabayan pa ng bagyo sa labas. Naalala niya ang amoy ng kape, ang dim na ilaw mula sa emergency lights, at ang boses nito, malalim at panatag, habang sinasabi sa kanyang huwag mag-alala, na manatili na lang muna sila roon hanggang sa humupa ang baha. Isang gabi. Isang pagkakamali. Isang gabi na nagbunga ng 3 pinakamahalagang biyaya sa buhay niya, at ng isang sikretong binuhat niya ng mag-isa. Naramdaman ni Bella ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Binitawan niya ang baso ng tubig na natapon sa sahig. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang magtago. Hindi siya pwedeng makita nito. Hindi ngayon. Hindi dito. Mabilis siyang tumalikod, handa nang takbuhin ang distansya, pabalik kay Miguel at maglaho na parang bula. Ngunit huli na ang lahat. Miss Serrano. Ang boses na iyon. Ang boses na bumabagabag sa kanyang mga panaginip. Napapikit si Bella ng mariin. Dahan-dahan siyang humarap, pinipilit na pakalmahin ang nagwawalang kabog sa kanyang dibdib. Nakatayo si Michael Alcaraz sa kanyang harapan, ang mga mata nito ay bahagyang nanliit sa pagtataka. Ikaw nga. Bella Serrano. It's been a long time. Anong ginagawa mo dito? Ang tanong ay simple, magalang. Ngunit para kay Bella, ito'y isang interogasyon. Anong sasabihin niya? Nagpa-check up lang. Dumadalaw. Bawat kasinungalingan ay namuo sa kanyang lalamunan pero walang makalabas. Sir Michael, iyon lang ang nasabi niya, ang boses niya ay halos hindi marinig. Mama! Ang tawag ni Miguel ang pumutol sa tensyon. Lumapit ito sa kanya at yumakap sa kanyang mga binti, bahagyang umuubo. Otomatikong napayuko si Bella at hinaplos ang likod ng anak. Nang muli siyang tumingin kay Michael, nakita niya ang pagbabago sa mukha nito. Ang tingin nito ay wala na sa kanya, kundi nasa bata. Pinagmasdan nito si Miguel mula ulo hanggang paa, at isang kakaibang emosyon, pagkalito, pag-aalinlangan, ang gumuhit sa mukha nito. Nakita niya ang pagkakahawig. Ang hugis ng mga mata, ang panga, ang paraan ng pagtayo. Hindi maipagkakaila. Ito na. Ang katotohanang tinakasan niya ay nasa harapan na niya ngayon, humihingi ng kasagutan. Wala na siyang pagpipilian. Ang kanyang pride laban sa buhay ng kanyang anak. At sa laban na iyon, palaging may isang malinaw na mananalo. Huminga siya ng malalim, hinayaan ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan na mamuo sa kanyang mga mata. Sir Michael Lee. Ulit niya, ang boses ay nanginginig na sa pag-iyak. Ang anak ko kailangan niya ng tulong. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata, hinahayaan itong makita ang lahat ng sakit, takot, at desperasyon na nararamdaman niya. Anak mo siya. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Nakita ni Bella ang pagdaan ng iba't ibang emosyon sa mukha ni Michael Alcaraz. Pagkagulat, pagkalito, at pagkatapos, isang malamig na maskara ang pumalit sa lahat ng iyon. Ang mga mata nito ay naging kasing tigas ng bato, tinitingnan siya na para bang siya ang pinakamababang uri ng nilalang sa mundo. Isang malamig at mapanuyang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Lumapit ito ng isang hakbang, ang boses ay mababa at puno ng lason. Miss Serrano, sa lahat ng paraan para mangikil ng pera, ito ang pinakadesperado. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, ang mga matay puno ng paghamak. How much do you want? How much do you want? Ang mga salitang iyon ay parang laso na kumalat mula sa sarili niyang bibig, nanunuot sa malamig na hangin ng ospital. Tumalikod si Michael Alcaraz, hindi na hinintay pa ang sagot. Ang bawat hakbang niya palayo kay Bella Serrano ay mabilis at kontrolado, isang perpektong imahe ng isang CEO na walang panahong aksayahin sa mga walang kwentang bagay. Ngunit sa loob-loob niya, isang digmaan ang nagsisimula pa lang. Pagpasok niya sa kanyang itim na luxury sedan, isinara niya ang pinto ng may puwersa. Ang marangyang katahimikan sa loob ng sasakyan ay kabaligtaran ng nagwawalang ingay sa kanyang isipan. Isinandal niya ang ulo sa malambot na headrest at napapikit. Ang imahe ni Bella, ang mga matang puno ng luha, ang mukhang nagpapakita ng desperasyon, at ang salitang binitawan nito, ay tila nakaukit sa likod ng kanyang mga talukap. Anak mo siya. Isang panloloko.
Isang desperadong hakbang. Iyon ang unang pumasok sa isip niya. Sa mundo niya, ang pera at kapangyarihan ay laging may kaakibat na mga buitre, mga taong handang gumawa ng kahit anong kwento para makakuha ng kapiraso ng yaman ng mga Alcaraz. Si Bella Serrano hindi niya akalaing isa ito sa kanila. Naaalala niya ito bilang isang tahimik, mahusay at halos hindi napapansing sekretarya. Epektibo pero hindi nagpapasikat. Ngayon, bigla itong lilitaw pagkatapos ng 5 taon, may dalang bata at isang akusasyon na kayang wasakin ang lahat ng pinaghirapan niya. Damn it! Napasigaw siya sa galit at hinampas ang manibela. Pero sa kabila ng galit, may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Isang bagay na hindi niya may alis sa kanyang isipan. Ang mukha ng bata. Habang pinagmamasdan niya ito kanina, may kakaibang kislap ng pamilyaridad. Ang paraan ng pagkunot ng noo nito nang umubo ito, ang hugis ng kanyang mga labi. May anino. Anino ng sarili niyang mukha noong bata pa siya, isang lumang litrato na nakatago sa album ng kanyang ina. Impossible. Nagkataon lang. Pero paano kung hindi? Napailing si Michael, pilit na iwinawaksi ang pag-aalinlangan. Pinatakbo niya ang makina at mabilis na pinaandar ang sasakyan palabas ng parking lot ng ospital. Kailangan niyang umuwi. Kailangan niyang makausap ang nag-iisang tao na laging nagbibigay sa kanya ng malinaw na direksyon, ang taong arkitekto ng kanyang tagumpay. Ang kanyang ina. Ang mansyon ng mga Alcaraz sa Forbes Park ay nakatayo na parang isang palasyo, simbolo ng ilang henerasyon ng kapangyarihan at yaman. Ang hapunan ay laging formal. Ang mahabang lamesa na gawa sa Nara ay napapalibutan ng mga antigong kasangkapan. Sa kabisera, nakaupo si Doña Esmeralda Alcaraz, ang matriarka ng pamilya, eleganteng nakabihis kahit nasa loob lang ng bahay. "You're late," sabi nito sa kalmadong boses, pero may diin na nagsasabing napansin nito ang bawat segundong pagkahuli niya. "May inasikaso lang ako, ma," sagot ni Michael habang umuupo. Sinimulan ng mga katulong na ihain ang pagkain. Tahimik silang kumain sa loob ng ilang minuto. Alam ni Michael na hinihintay lang ng kanyang ina na siya ang unang magsalita. "I saw my former secretary today." At the hospital, simula niya, pinipilit na gawing kaswal ang tono. Tinaasan siya ng kilay ni Doña Esmeralda. "And? May sakit ba siya?" Huminga ng malalim si Michael. "She was with a child." "El boy." Sabi niya, anak ko raw. Napatigil sa paghiwa ng steak si Doña Esmeralda. Binitiwan nito ang kubyertos na lumikha ng isang matinis na tunog sa mamahaling plato. Ang mga mata nito, na kasing talim ng dati, ay tumitig sa kanya. Walang bakas ng gulat, tanging malamig na kalkulasyon lang. "At naniwala ka?" "Hindi ko sinabing naniwala ako. I'm just telling you what she said." Isang mapanlibak na tawa ang kumawala sa kanyang ina. "Michael, anak. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo? Ang mga babaeng tulad niyan, mga ahas iyan na nag-aabang lang ng pagkakataon. She probably found out you're getting engaged to Senator De Villa's daughter." Gusto niyang sumabay sa gulo para makapangikil. Ang pagbanggit sa naka-arrange na engagement ay parang isang sampal. Bahagi iyon ng plano. Isang pagsasanib ng kapangyarihan, ang yaman ng mga Alcaraz at ang impluensya sa politika ng mga De Villa. Naalala mo ba ang ginawa sa iyo ni Sofia? Pagpapatuloy ng kanyang ina, ang boses ay tila isang punyal na tumutusok sa isang lumang sugat. Paano kanya nilinlang at ginamit? "Huwag kang maging bulag ulit, anak. It will ruin everything we've worked for. It will ruin you." Napatiimbagang si Michael. Ang alaala ni Sofia ay isang madilim na kabanata sa buhay niya na pilit niyang ibinabaon. Isang masakit na paalala kung gaano siya kahina pagdating sa emosyon. "I will handle this, ma," matigas niyang sabi. "No," madiin na sagot ni Doña Esmeralda. "Ako ang mag-aayos nito. I will clean up this mess." Pagkatapos ng hapunan, umakyat si Michael sa kanyang kwarto, pero ang kanyang ina ay naiwan sa sala. Habang pababa siya para kumuha ng tubig, narinig niya ang boses nito mula sa study. Bahagya itong nakabukas. "Attorney," sabi ni Doña Esmeralda sa telepono, ang boses ay mababa pero puno ng utos. "May kailangan akong ipagawa sa'yo. May isang babae, Bella Serrano ang pangalan.
dating sekretarya sa kumpanya. Alamin mo ang lahat tungkol sa babaeng iyon. Bank records, tirahan, pamilya. Lahat. Ihanda mo ang lahat. Ayokong madungisan ang pangalan natin. Napatigil si Michael sa kanyang kinatatayuan. Ang bilis kumilos ng kanyang ina. Isang bahagi niya ang nagpapasalamat, ngunit isang bahagi ang nakaramdam ng pagkainis. Tila ba isa siyang bata na kailangang laging nililinis ang kala? Hindi. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon. Kailangan niya ng katotohanan. Isang katotohanang hindi kayang manipulahin kahit ng kanyang ina. Hindi na siya nagpaalam. Kinuha niya ang susi ng kotse at muling nagmaneho pabalik sa ospital. Ang pag-aalinlangan sa kanyang isip ay parang isang apoy na kailangang apulahin ng katotohanan, anuman ang kahinatnan nito. Naabutan niya si Bella sa parehong waiting area. Nakaupo ito sa isang silya, yakap-yakap ang natutulog na bata. Ang kaninang bakas ng pag-iyak ay napalitan ng pagod at pag-aalala. Sa isang saglit, naawa siya. Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang emosyon. Kailangan niyang maging matatag. Tumayo siya sa harapan nito. Nag-angat ng tingin si Bella, ang mga mata ay nagpapakita ng gulat at takot. Sir Michael Lee. Hindi niya pinansin ang panginginig ng boses nito. Ang mga mata niya ay malamig, ang boses niya ay walang emosyon, na parang nagsasara ng isang business deal. I will pay for everything, sabi niya, ang bawat salita ay mabigat at may kondisyon. The surgery, the hospital bills, lahat. Nakita niya ang pagliwanag ng pag-asa sa mga mata ni Bella, ngunit agad din itong napawi ng mga sumunod niyang sinabi. Pero sa isang kondisyon, Yethy test. Now. Natahimik si Bella. Tinitigan siya nito, hinahanap ang anumang bakas ng emosyon sa kanyang mukha, ngunit wala itong nakita. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan itong tumango, ang desisyon ay nabuo sa likod ng mga matang pagod na pero determinado. Pumapayag ako, sabi ni Bella, ang boses ay nanginginig pero buo. Pero may kondisyon din ako. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata, isang hamon na hindi niya inaasahan. Kapag napatunayang anak mo nga sila, hindi mo sila pwedeng ilayo sa akin. Kahit kailan. Ang salitang Yethy test ay umalinggangao sa pandinig ni Bella na parang isang hatol. Ngunit sa halip na takot, isang kakaibang kapanatagan ang dumaloy sa kanyang sistema. Pagkatapos ng 5 taong pagtatago, pagkatapos ng 5 taong pag-iisa, narito na sa wakas ang katotohanan. Hahayaan niyang agham ang magpatunay ng bagay na matagal nang isinisigaw ng kanyang puso. Ang proseso ay mabilis at impersonal. Isang nurse ang kumuha ng buccal swab mula sa loob ng pisngi ni Michael, at isa pa mula kay Miguel na nooy mahimbing pa ring natutulog. Nagulat si Bella nang hilingin din ng staff ang sample mula sa 2 pa niyang anak. Nang sabihin niyang nasa probinsya ang mga ito kasama ang kanyang ina, agad na nag-ayos ang kampo ni Michael ng isang medical team para pumunta roon. Walang gastos na inalintana. Walang batong hindi babaliktarin. Gusto ni Michael Alcaraz ng absolutong katotohanan. At iyon mismo ang ibibigay ni Bella sa kanya. Pagkatapos noon, ang lahat ay tila isang panaginip. Si Miguel ay inilipat sa isang private suite, ang pinakamaganda at pinakamahal na kwarto sa buong ospital. Ang mga pinakamagagaling na espesyalista ay sunod-sunod na dumating para tingnan siya. Ang operasyon ay agad na inischedule. Lahat ng ito ay nangyari sa loob lamang ng ilang oras, sa isang kumpas lang ng kamay ni Michael Alcaraz. Isang kapangyarihang hindi kailanman mapapantayan ni Bella. Habang hinihintay ang resulta ng Yethy test, isang kasunduan ang nabuo sa pagitan nila, sasagutin ni Michael ang lahat, at si Bella ay mananatili sa tabi ng anak niya. Halos hindi sila nag-uusap. Ang presensya ni Michael ay laging panandalian, isang mabilis na pagbisita para kausapin ang mga doktor, isang tango ng pagkilala kapag nagkakasalubong sila sa pasilyo. Ang agwat sa pagitan nila ay hindi lang pisikal, ito ay isang malawak na bangin na nilikha ng 5 taon ng katahimikan at ngayon ng isang malaking pagdududa. Makalipas ang 2 araw, dumating ang resulta. Pinatawag silang dalawa sa opisina ng head cardiologist. Nakaupo si Michael sa isang silya, ang postura ay perpekto, ang mukha ay isang blankong pader. Si Bella naman ay nakaupo sa kabilang dulo, ang mga kamay ay magkayakap sa kanyang kandungan, bawat himaymay ng kanyang katawan ay tensyonado. Binuksan ng doktor ang isang brown na envelope.
Inilabas nito ang isang papel na puno ng mga numero at teknikal na salita. Tumingin ito sa kanila, una kay Michael, pagkatapos ay kay Bella. The results are conclusive, sabi ng doktor sa seryosong tono. The probability of paternity for Michael Alcaraz is 79.9% for all 3 children. Lahat ng 3 anak. Parang huminto ang paghinga ni Bella. Kahit alam niya ang katotohanan, iba pa rin pala kapag narinig mo na itong binibigkas, isinasampal sa mukha ng taong matagal nang nagdududa. Napatingin siya kay Michael. Sa unang pagkakataon mula nang magkita sila, nakita niya ang pagguho ng pader na itinayo nito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Nakatitig lang ito sa doktor, tila sinusubukang iproseso ang impormasyon. Isang anak, marahil ay kaya niyang tanggapin. Pero 3 batang lalaki na nagtataglay ng kanyang dugo. Nakita ni Bella ang pagkalito, ang bigat, at marahil, isang kurot ng takot sa mga mata nito. Sa isang saglit, hindi ito ang makapangyarihang kundi isang lalaking biglang naharap sa isang realidad na hindi niya pinaghandaan. Walang nagsalita habang papalabas sila ng opisina. Si Michael ay naunang naglakad, ang mga hakbang ay tila mas mabigat kaysa kanina. Sinundan lang siya ni Bella, hindi alam kung ano ang dapat sabihin o gawin. Nang makarating sila sa tapat ng kwarto ni Miguel, huminto ito. Humarap ito sa kanya, at sa boses na mas mahina kaysa karaniwan, sinabi nito, I need to think. At pagkatapos ay mabilis itong tumalikod at umalis. Naiwan si Bella na nakatayo roon, isang halo ng tagumpay at kalungkutan ang nararamdaman. Napatunayan na niya. Ngunit ano ang susunod? Ang sagot ay dumating kinabukasan, hindi sa anyo ni Michael, kundi sa anyo ng kanyang ina. Nasa loob siya ng kwarto, pinupunasan ang noo ni Miguel, nang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babaeng may edad na pero eleganteng-elegante pa rin. Nakasuot ito ng isang mamahaling dress, may perlas sa lieg at tainga, at may dalang isang Hermes, bag na mas mahal pa siguro sa lahat ng naipon ni Bella sa buong buhay niya. Ang kanyang mukha ay kalmado, pero ang mga mata nito ay kasing lamig ng yelo. Doña Esmeralda Alcaraz. Agad na kinabahan si Bella. Tumayo siya ng tuwid, tila isang sundalong naghahanda para sa isang laban. Good morning, bati ni Doña Esmeralda, ang boses ay matamis ngunit may bahid ng pangmamaliit. Lumapit ito sa kama at sinulyapan si Miguel nang walang anumang emosyon, na para bang tumitingin sa isang mamahaling gamit na may sira. Maaari mo bang palabasin muna ang nurse? I want to speak with you privately. Walang nagawa si Bella kundi tumango sa nurse. Nang silang dalawa na lang ang naiwan, umupo si Doña Esmeralda sa isang silya, inilapag ang kanyang bag sa katabing upuan, at ipinag-krus ang mga binti. Tinitigan niya si Bella mula ulo hanggang paa, isang tingin na nagparamdam kay Bella na siya'y maliit at marumi. Alam ko na ang resulta, panimula ng matandang babae. At hindi iyon magbabago ng kahit ano. Nagtiimbagang si Bella. Anak po sila ni Michael. Mga apo ninyo. Isang sarkastikong tawa ang pinakawalan ni Doña Esmeralda. Huwag kang mag-ilusyon, Hija. Ang dugo ng Alcaraz ay para sa mga lehitimong tagapagmana, hindi para sa mga bunga ng isang pagkakamali sa isang gabing maulan. Bawat salita ay parang isang sampal. Naramdaman ni Bella ang pag-init ng kanyang mga pisngi sa galit at kahihiyan. Ano po ang kailangan ninyo? Tanong ni Bella, sinusubukang panatilihing matatag ang kanyang boses. Ngumiti si Doña Esmeralda. Kinuha nito ang kanyang checkbook mula sa kanyang bag at isang mamahaling pluma. Diretsahan na tayo. Magkano ang presyo mo para sa katahimikan namin? Isinulat nito ang kanyang pirma sa isang blanking tseke at itinulak ito sa mesang nasa pagitan nila. Punan mo ng kahit anong numero. 1,000,000? 5? 10? Pangalanan mo lang. Kunin mo ang pera, ang mga bata, at maglaho ka na parang bula. Huwag ka nang magpapakita sa anak ko kailanman. Napatingin si Bella sa blanking tseke. Isang papel na kayang lutasin ang lahat ng kanyang problema. Isang papel na kayang bumili ng bagong buhay para sa kanya at sa kanyang mga anak. Ang kailangan niya lang gawin ay isulat ang numero at talikuran ang lahat. Ngunit nang tumingin siya kay Miguel na mahimbing na natutulog, na may maliit na ngiti sa mga labi, alam na niya ang sagot.
Ang kanyang mga anak ay hindi isang problema na kailangang solusyonan ng pera. Sila ang kanyang buhay. Dahan-dahan, kinuha ni Bella ang tseke. Nakita niya ang isang panandaliang ngiti ng tagumpay sa mukha ni Doña Esmeralda. Ngunit ang ngiting iyon ay agad na naglaho. Dahil sa harap mismo ng matandang babae, dahan-dahan niyang pinunit ang tseke. Isang piraso. Dalawa. Hanggang sa ito'y naging maliliit na konfeti na nahulog sa sahig. Itinaas ni Bella ang kanyang ulo, ang mga mata ay nagnininga sa determinasyon na hindi niya alam na taglay niya pala. Hindi po mabibili ang mga anak ko, ma'am, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat na parang bato. At kung Jera ang gusto ninyo para sa kanila, ibibigay ko sa inyo. Ang mukha ni Doña Esmeralda ay nagdilim sa galit. Tumayo ito, ang postura ay puno ng pagbabanta. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagkukunwaring kabaitan. Ang kaharap na lang ni Bella ay isang kaaway na handang gawin ang lahat para manalo. Ang resulta ng ICC test ay parang isang angkla na bumigat ng bumigat sa kalooban ni Michael. 3 anak. Hindi lang isa. 3. Habang pauwi siya matapos iwan si Bella sa pasilyo ng ospital, ang numerong iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Hindi na ito isang abstraktong konsepto o isang akusasyon. Ito'y isang katotohanan na kasing tigas ng semento. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa opisina. Isang bagay na halos hindi pa nangyayari. Nakaupo siya sa kanyang study, napapalibutan ng mga simbolo ng kanyang tagumpay, mga tropeo, mga financial reports, ngunit ang isip niya ay nasa Lucas. Naalala niya ang determinasyon sa mga mata ni Bella nang punitin nito ang tseke ng kanyang ina. Iyon ang sinabi sa kanya ni Doña Esmeralda kagabi, na maihalong galit at pagkasuklam. Hindi niya inaasahan iyon. Kung pera lang ang habol ni Bella, bakit nito tinanggihan ang isang blangkong tseke? Isang impulsong hindi niya maintindihan ang nagtulak sa kanya na tumayo. Kinuha niya ang susi ng kotse. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya o gagawin. Ang alam niya lang, kailangan niyang bumalik doon. Kailangan niyang makita sila. Ang mga anak niya. Ang private suite ay tahimik nang pumasok siya. Nakita niya si Bella na nakaupo sa tabi ng kama, inaayos ang kumot ni Miguel. Sa isang maliit na sofa sa gilid, may 2 pang batang lalaki na magkamukhang magkamukha. Ang 2 pa. Halatang kararating lang ng mga ito mula sa probinsya. Sila ay tahimik na naglalaro ng mga building blocks. Nang makita siya ni Bella, agad itong napatayo, ang mukha ay nagpapakita ng pag-iingat. Sir Michael, bati nito, ang boses ay formal. Hindi siya sumagot. Ang kanyang atensyon ay naagaw ng 3 pares ng mga matang nakatingin sa kanya. Si Miguel, na mukhang mahina pero gising. At ang kambal, nakapwa huminto sa paglalaro at tinititigan siya ng may pagtataka. Dahan-dahan siyang lumapit. Pakiramdam niya ay isa siyang estranghero na pumasok sa isang sagradong lugar. Tumigil siya sa paanan ng kama ni Miguel. Walang nagsasalita. Tila ba ang lahat ay nagpipigil ng hininga. Pagkatapos, ang isa sa kambal, ang mas matapang siguro sa 2, ay tumayo. Lumapit ito sa kanya, may hawak na isang pirasong pula na candy. Inilahad nito ang maliit na palad sa kanya. Para sa'yo, sabi ng bata sa malinaw na boses. Napatitig si Michael sa candy pagkatapos ay sa bata. Nakita niya ang sarili niyang mga mata sa mukha ng batang iyon. Isang bagay sa loob niya ang tila natunaw. Isang pader na matagal na niyang itinayo ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Dahan-dahan niyang inabot ang candy, ang kanyang malaking kamay ay nanginginig ng bahagya ng dumampi sa malambot na balat ng bata. Salamat, halos pabulong niyang sabi. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Bella. Isang ngiting pagod pero totoo. Sa sandaling iyon, nawala ang sihi, ang mga problema, ang kahihiyan. Ang natira lang ay isang lalaki at ang 3 bata na nagtataglay ng kanyang dugo. Marahil-marahil ay kaya niya ito. Michael, can I talk to you for a moment? Ang boses na iyon, malamig at mapagkontrol, ang bumasag sa sandali. Pumasok si Doña Esmeralda sa kwarto na parang isang reyna. Hindi nito pinansin ang mga bata. Ang mga mata nito ay nakatuon lamang sa kanya. Sumunod si Michael sa kanyang inapalabas sa pasilyo. Isinara nito ang pinto sa likuran nila. Ano ang ginagawa mo? Mahinang tanong ni Doña Esmeralda,
ngunit puno ng galit. Nagpapauto ka na naman ba sa emosyon mo? Akala ko ba natuto ka na? Ma, they are the children, jeet ni Michael, ang boses niya ay maihalong depensa. At ang babaeng iyan ang ina nila, ganti ng kanyang ina. Ang mga mata nito ay nanlilisik. Anak, makinig ka. Naalala mo ba si Sofia? Naalala mo ba kung paano kanya sinaktan at ginamit? Kung paano kanya pinaniwala na mahal kanya pero ang yaman lang natin ang habol niya? Halos mabaliw ka noon, Michael. Huwag kang maging bulag. Pera lang ang habol ng babaeng yan. Nagmamatigas lang siya ngayon para mas malaki ang makuha niya sa huli. Ang pagbanggit sa pangalan ni Sofia ay parang isang suntok sa sikmura. Ang sakit ng nakaraan, ang pagkakanulo, ang kahihiyan, ay biglang bumalik, sariwa pa rin na parang kahapon lang nangyari. Napayuko si Michael, ang mga kamay ay ikinuyom sa magkabilang gilid. Ang kumpiyansang naramdaman niya kanina ay unti-unting nawawala, napapalitan ng luma at pamilyar na pagdududa. Sa kabilang banda, si Bella, na naisipang kumuha ng kape, ay dahan-dahang naglalakad pabalik sa kwarto. Mula sa malayo, natanaw niya si Michael at ang ina nito na nag-uusap sa pasilyo. Nakita niya ang tensyon sa mga balikat ni Michael, ang galit sa mukha ni Doña Esmeralda. Huminto siya, nag-aalangan kung dapat bang lumapit. At doon niya narinig ang huling sinabi ng matandang babae. Pera lang ang habol ng babaeng iyan. Naramdaman ni Bella na nanlamig ang kanyang buong katawan. Ito na. Ang akusasyong kinatatakutan niya. Hinintay niya ang sagot ni Michael. Hinintay niyang ipagtanggol siya nito. Hinintay niya itong sabihin, hindi man nagkakamali ka. Ngunit ang narinig niya ay isang boses na basag at puno ng sakit. Isang boses na tila sumusuko na. Hindi ko na alam, Mati. Sabi ni Michael, ang tingin ay nasa sahig. Siguro nga hindi ko na kayang dumaan ulit doon. Para kay Bella, ang mga salitang iyon ay isang pinal na hatol. Hindi na niya kailangang marinig ang iba pa. Hindi ko na kayang dumaan ulit doon. Para sa kanya, ang ibig sabihin noon ay, hindi ko na kayang pasanin ang isa pang pagkakamali. Hindi ko na kaya ang isa pang gulo sa buhay ko. Ang kanyang puso ay nadurog na parang salamin na pinukpok ng martilyo. Ang katiting na pag-asang nabuo sa puso niya kanina ay naglaho na parang bula. Tama ang ina nito. Isa lang siyang gulo. Siya at ang mga anak niya ay isang malaking pagkakamali na ayaw ng daanan muli ni Michael. Tumalikod si Bella, tinakpan ang bibig para pigilan ang isang hikbi. Mabilis ngunit tahimik siyang bumalik sa kwarto. Samantala, sa pasilyo, matapos umalis ni Doña Esmeralda, huminga ng malalim si Michael. Iwinaksi niya ang mga anino ni Sofia. Hindi si Bella si Sofia. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay sakit mula sa nakaraan, hindi dahil sa kasalukuyan. Kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang kausapin si Bella ng masinsinan, nang silang dalawa lang. Nagdesisyon siyang bumalik sa kwarto. Bubuksan niya ang kanyang sarili. Sasabihin niya ang totoo. Ngunit pagbukas niya ng pinto, isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang kwarto ay walang tao. Ang mga laruan sa sahig ay maayos na naisalansan sa isang tabi. Ang kama ni Miguel ay maayos na ang pagkakalukot ng kumot. Ang sofa ay bakante. Wala si Bella. Wala ang mga bata. Nilibot niya ng tingin ang buong kwarto, ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Bella, tawag niya, pero tanging ang mahinang ugong lang ng aircon ang sumagot. Isang nurse ang napadaan sa pinto. Sir, kayo po pala. Nasaan si Miss Serrano at ang mga bata? Tanong ni Michael, pilit na pinapakalma ang sarili. Ang mukha ng nurse ay nagpakita ng pagkalito. Sir, hinahanap niyo po ba si Eva Serrano? Kaka-check out lang po niya, against medical advice. Dala po niya ang anak niya. Ang bawat kilometrong nilalakbay ng bus palayo sa Maynila ay parang isang karayom na tumutusok sa puso ni Bella. Nakaupo siya sa bandang likuran, sa tabi ng bintana, yakap-yakap ang natutulog na si Miguel. Sa kabilang upuan, ang kambal na sina Gabriel at Rafael ay kapwa nakasandal sa isa't isa, pagod mula sa biglaang pag-alis. Ang ingay ng makina ng bus, ang alikabok mula sa bintana, at ang siksikan ng mga pasahero ay isang malaking dagok mula sa malinis at malamig na private suite na iniwan nila. Hindi ko na kayang dumaan ulit doon.
Ang mga salita ni Mikel ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan, isang walang katapusang parusa. Isang pagkakamali. Isang gulo. Iyon lang ang tingin nito sa kanila. Ang katiting na pag-asa na baka sakaling may puwang sila sa puso nito ay tuluyan ng nadurog. Ang pagtanggi nitong ipagtanggol siya sa sarili nitong ina ang pinakamasakit na sampal sa lahat. Nagdesisyon siya sa loob lamang ng ilang minuto. Habang si Michael at ang ina nito ay nasa labas, mabilis niyang ginising ang kambal, binihisan si Miguel at kinausap ang doktor. Nagpumilit siyang lumabas, pumirma sa isang waiver na nagsasabing umaalis siya laban sa payo ng mga doktor. Ang mukha ng doktor ay puno ng pag-aalala. Mrs., delikado po ang gagawin ninyo. Kailangan ng bata ang operasyon. Wala po akong pera, Dok, pagsisinungaling niya, ang mga salita ay tila abo sa kanyang bibig. Uuwi na lang po kami sa probinsya. Doon na lang po kami maghahanap ng paraan. Iyon ang tanging palusot na naisip niya. Hindi niya kayang sabihin ang totoo, na tumatakas siya hindi dahil sa pera, kundi dahil sa durog na puso at nawasak na dignidad. Pagdating nila sa kanilang maliit na bahay sa Laguna, sinalubong sila ng kanyang ina, si Aling Nena, na may pag-aalala sa mukha. Anak! Anong nangyari? Bakit kayo umuwi? Mamaya na po, Nay. Ipapahinga ko lang po muna ang mga bata, sagot ni Bella, iwinaksi ang mga tanong. Ang init sa probinsya ay tila lalong nagpalala sa kondisyon ni Miguel. Sa loob ng 2 araw, lalong namutla ang bata at naging mas madalas ang pag-ubo nito. Ang gamot na dala ni Bella mula sa ospital ay paubos na. Ang pera niya ay unti-unti na ring naubos. Ang bawat pagdaan ng oras ay isang nakakabinging paalala ng kanyang kabiguan. Isang gabi, habang mahimbing na ang lahat, lumabas si Bella sa maliit na beranda. Tumingala siya sa kalangitan na puno ng bituin, isang tanawing hindi mo makikita sa Maynila. Dito, ang hangin ay malinis at ang gabi ay tahimik, ngunit ang kapayapaan sa paligid ay kabaligtaran ng Jera sa loob ng kanyang dibdib. Naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang lumang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Isang numero mula sa Maynila. Alam niyang si Michael iyon. Nakatitig siya sa screen, ang puso niya ay naghahalo-halo sa galit at pananabik. Gusto niyang sagutin. Gusto niyang isigaw ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Ngunit para saan pa? Nasabi na nito ang lahat. Ang bawat pagring ay parang isang insulto. Sa huli, pinindot niya ang pulang buton. Call rejected. Kinabukasan, isang text message ang dumating. Galing sa bangko. Confirmed. You have received a fund transfer of 5,000,000.00. 5 milyon. Napatitig si Bella sa mensahe, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Saan galing ang perang ito? At bakit ngayon? Samantala, sa opisina nito sa Makati, ipinakita ni Doña Esmeralda ang isang bank statement kay Michael. Ang mukha nito ay isang maskara ng pag-aalala ng isang ina. Kita mo na, anak, sabi nito sa malungkot na tono. Nagpadala ako ng tao para kausapin siya, para alukin ang tulong pinansyal para sa bata. At heto na. Tinanggap niya ang pera at tumakbo. Sinabi ko na sayo. Pera lang talaga ang habol niya. Tinitigan ni Michael ang papel. Nakita niya ang pangalan ni Bella Serrano, ang account number nito, at ang 5 milyong pisong pumasok doon. Ang katiting na pag-asang baka nagkamali lang siya ng dinig, baka may ibang dahilan kung bakit ito umalis, ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang malamig at mapait na galit. Ang ginawa ni Bella ay isang perpektong pagkalkula. Nagpakita ito ng pagtanggi sa simula para itaas ang presyo, at nang makuha ang gusto, naglaho na parang bula. Ang alaala ni Sofia ay muling bumalik, mas malinaw at mas masakit. Muli, nagkamali siya. Muli, naging bulag siya. Tinawagan niya muli ang numero ni Bella. Isang ring. 2. Pagkatapos ay pinatay na nito ang tawag. Para kay Michael, iyon na ang kumpirmasyon. Ang huling pako sa kabaong ng kanilang naudlot na koneksyon. Sa Laguna, ang gulat ni Bella ay napalitan ng takot. Ito ay isang patibong. Alam niya. Isang paraan para palabasin siyang mukhang pera. Isang paraan para bilhin ang kanyang katahimikan at ang kanyang mga anak. Ang 5 milyon ay hindi tulong, ito ay isang kadena na gustong ipulupot sa kanyang leg. Mama!
Mama! Ang sigaw ni Gabriel mula sa loob ng bahay ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Mabilis siyang pumasok at nakita ang isang tanawing halos magpatigil sa kanyang puso. Si Miguel ay nakahiga sa sahig, nangingitim ang mga labi at hirap na hirap sa paghinga. Ang mga mata nito ay nakadilat sa takot. Miguel! Anak, sigaw ni Bella, dali-daling binuhat ang anak. Ang katawan nito ay nanlalamig. Dalhin natin sa health center, sigaw ng kanyang ina. Mabilis silang tumakbo papunta sa maliit na klinika sa bayan. Ang doktor doon, isang matandang lalaki na kilala na ang kanilang pamilya, ay agad na inasikaso si Miguel. Pinakabitan ito ng oxygen. Ngunit pagkatapos ng ilang minuto, lumabas ito mula sa maliit na kwarto, ang mukha ay seryoso. Kinuha nito ang mga kamay ni Bella. Ang paghawak nito ay mahigpit at puno ng pag-aalala. Bella, kailangan mo na siyang ibalik sa Maynila, sabi ng doktor sa mababang boses. Ngayon din. Wala na kaming magagawa para sa kanya dito. The longer you wait, the smaller his chances get. Ang mga salitang iyon ay parang isang sentensya ng kamatayan. Binitawan ni Bella ang kamay ng doktor at napasandal sa pader. Ang mga binti niya ay tila nawalan ng lakas. Wala na siyang matatakbuhan. Ang Maynila, ang lugar na tinakasan niya, ay siya na ngayong tanging pag-asa. Ang lalaking tinalikuran niya ay siya na ngayong tanging kaligtasan. Nasa bingit siya ng pagkatalo. Ang pride niya, ang galit niya, ang sakit niya, lahat ay walang halaga sa harap ng humihinang paghinga ng kanyang anak. Galit. Iyon ang tanging emosyon na pinahintulutan ni Michael na maramdaman sa loob ng nakalipas na 2 araw. Galit sa sarili dahil sa muling pagiging tanga. Galit kay Bella dahil sa panloloko. Isinubsob niya ang sarili sa trabaho, umaasang ang mga numero sa spreadsheet, at ang mga pulong na walang katapusan ay kayang takpan ang isang butas na biglang lumitaw sa kanyang dibdib. Ngunit hindi. Sa gabi, kapag mag-isa na lang siya sa kanyang malawak at tahimik na opisina, ang mga imahe ay bumabalik. Ang mukha ng 3 bata. Ang paraan ng pagtitig ng mga ito sa kanya. Ang init ng kamay ng batang nag-abot sa kanya ng candy. Sir Michael. Ang boses ng kanyang sekretarya, si Anna, ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok ito sa kanyang opisina, may dalang isang folder, at ang mukha nito ay nagpapakita ng pag-aalinlangan. Si Anna ay bago lang, pinalit niya kay Bella, pero matalino ito at mapagkakatiwalaan. Ano iyan, Anna? Tanong niya, ang boses ay pagod. Sir, pasensya na po sa panghihimasok, simula nito, medyo nanginginig ang boses. Pero may napansin po kasi ako. Nung isang araw, narinig ko po si Ma'am Esmeralda na may kausap sa telepono. Nabanggit niya ang pangalan ni El Serrano at isang fund transfer. Naging curious po ako kaya po nag-imbestiga ako ng kaunti. Tinaasan siya ng kilay ni Michael. Anong ibig mong sabihin? Inilapag ni Anna ang folder sa kanyang mesa. Binuksan niya ito. Sa loob ay may mga kopya ng bank documents at isang maliit na video drive. Sir, iyan po ang kopya ng transfer order na pinirmahan ng nanay ninyo, paliwanag ni Anna. Itinuturo ang isang dokumento. Pero ang account na pinaglipatan ng pera ay hindi po nakapangalan kay El Serrano. Isa po itong holding account na konektado sa isa sa mga abogado ng pamilya ninyo. Ang bank statement na ipinakita niya sa inyo, peke po iyon. Gawa-gawa lang. Napatitig si Michael sa mga papel, ang kanyang paghinga ay tila huminto. Isang peking bank statement. At iyan pong Sir D. Pagpapatuloy ni Anna, isang recording po iyan. Mula sa isang source ko sa law firm. Usapan po ng abogado at ng isang tao mula sa bangko, tinatalakay kung paano gagawing mukhang lehitimo ang transaksyon. Nanginginig ang mga kamay ni Michael habang isinasaksak niya ang USB sa kanyang laptop. Pinindot niya ang play. Ang narinig niya ay nagpatigas sa kanyang buong katawan. Isang malinaw na usapan tungkol sa pagmamanipula ng mga dokumento. Isang malinaw na plano para palabasing tumanggap ng pera si Bella. Isang malamig na takot na mas matindi pa sa galit ang gumapang sa kanyang sistema. Sininungalingan siya ng sarili niyang ina. Minanipula siya. At si Bella ay biktima. Hindi ko na kayang dumaan ulit doon. Ang mga salitang sinabi niya sa pasilyo. Naalala niya ang sakit sa kanyang boses nang sabihin iyon, ang sakit na dulot ng alaala ni Sofia.
Ngunit narinig iyon ni Bella. At malamang, inakala nitong para sa kanya ang mga salitang iyon. Inakala nitong isa siyang pagkakamali. Napahawak si Michael sa kanyang ulo. Oh God! What have I done? Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Tumakbo siya palabas ng opisina, hindi na pinansin ang tawag ni Ana. Kinuha niya ang kanyang cellphone at paulit-ulit na tinawagan ang numero ni Bella. Walang sumasagot. Pinaharurot niya ang kanyang sasakyan, ang isip niya ilumilipad. Saan siya pupunta? Sa probinsya. Aling probinsya? Hindi niya alam. Bigla, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ang ospital. Kung kritikal ang lagay ng bata, doon lang ang bagsak niya. Doon lang. Nagmaneho siya na parang demonyo, bumubusina sa bawat sasakyang humaharang sa kanyang daan. Ang bawat pulang ilaw ay parang isang pagsubok sa kanyang pasensya. Kailangan niyang makarating doon. Kailangan niyang humingi ng tawad. Pagdating niya sa Lucas, halos itapon niya ang susi sa valet. Tumakbo siya papasok sa emergency room, ang kanyang mamahaling suit ay gusot na, ang kanyang dibdib ay sumisikip sa takot. At doon, sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang isang tanawing hinding-hindi niya malilimutan. Si Bella, nakaluhod sa sahig, ang mukha'y basang-basa ng luha, ang mga kamay ay magkadikit na parang nananalangin. Sa tabi niya, nakatayo ang kanyang ina, si Doña Esmeralda, ang mukha ay walang emosyon. Kasalanan mo ito, dinig niyang sabi ng kanyang ina kay Bella. Kung hindi dahil sa katigasan ng ulo mo, hindi sana hahantong sa ganito ang bata. Naramdaman ni Michael na kumulo ang kanyang dugo. Tama Gine. Ang sigaw niya ay umalinggaw sa buong emergency room, nagpatigil sa lahat ng tao. Ang mga mata ng lahat ay napunta sa kanya. Lumakad siya palapit, ang bawat hakbang ay mabigat sa galit at pagsisisi. Tumingin si Doña Esmeralda sa kanya, nagulat. Michael, anak. Huwag mo akong tawaging anak, putol niya, ang boses ay puno ng yelo. Humarap siya kay Bella, na nakatingin sa kanya ng may gulat at pagkalito. Lumuhod siya sa harap nito, hindi na alintana ang mamahaling pantalon na dumidikit sa maruming sahig. Inilabas niya ang kanyang cellphone at pinatugtog ang recording, sapat na para marinig nilang dalawa. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Bella, mula sa pagkalito, patungo sa pag-unawa at pagkatapos ay sa mas malalim na sakit. Bella, sabi niya, ang boses ay basag. Patawarin mo ako. Nabulag ako. Nagpadala ako sa laso ng nakaraan. Isang malaking pagkakamali ang lahat ang pagkakamali ko. Patawarin mo ako. Ang mga mata ni Bella ay puno ng luha. Hindi ito makapagsalita. How dare you, sigaw ni Doña Esmeralda. Ginagawa ko lang ito para sa'yo. Para protektahan ka. Protektahan ako, tumayo si Michael at hinarap ang ina, ang mga mata ay nag-aapoy. You didn't protect me, but you poisoned me. Minanipula mo ako. Muntik mo nang sirain ang buhay ng sarili mong mga apo. Para saan? Para sa isang business deal? Para sa pangalan ng pamilya? Umiling siya, ang pagkadismaya ay malinaw sa kanyang mukha. Tapos na tayo, matapos na. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng operating room ay biglang bumukas. Lumabas ang doktor na unang kumausap sa kanila, ang mukha nito ay pagod at seryoso. Ang lahat ng kanilang personal na drama ay biglang nawalan ng halaga. Tumingin ang doktor sa kanila, kay Michael, kay Bella, at kay Doña Esmeralda. Alcaraz, Gina Serrano, critical ang lagay niya, sabi ng doktor sa mabigat na boses. Nasa gitna na kami ng preparasyon. Kailangan na natin siyang operahan ngayon. Pero huminga ito ng malalim, ang tingin nito'y puno ng pag-aalinlangan at awa. Pero ang chances niya napakaliit. Ang mga salita ng doktor ay parang isang malakas na alon na humampas kay Bella, tinanggay ang lahat ng natitira niyang lakas. Napakaliit na tsansa. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Sa isang iglap, nawala ang lahat, ang galit niya kay Doña Esmeralda, ang sakit na dulot ni Michael, ang sarili niyang pagod. Ang tanging natira ay ang imahe ng kanyang munting si Miguel, nakikipaglaban para sa kanyang buhay sa loob ng kwartong iyon. Gawin ninyo ang lahat, Doc, narinig niyang sabi ni Michael, ang boses ay desperado ngunit matatag. Kahit magkano. Kahit ano. Iligtas ninyo ang anak ko. Anak ko.
Ang dalawang salitang iyon na binitawan ni Michael ng may buong pag-aari ay nagbigay kay Bella ng isang katiting na lakas. Tumingin siya rito. Nakita niya ang takot at pagsisisi sa mga mata nito. Hindi na ito ang malamig na isa na itong ama na natatakot para sa kanyang anak. Ang mga sumunod na oras ay tila isang malabong panaginip. Si Doña Esmeralda, matapos makita ang determinasyon sa mga mata ni Michael, ay tahimik na umalis na parang isang talunang sundalo. Naiwan silang dalawa ni Michael sa labas ng operating room. Hindi sila gaanong nag-usap. Walang mga salitang sapat para punan ang bigat ng katahimikan. Ngunit si Michael ay hindi umalis sa tabi niya. Nang manlamig ang kanyang mga kamay, ito ang unang nag-abot ng mainit na kumot. Nang hindi niya namalayang tumutulo na pala ang kanyang mga luha, ito ang nag-abot ng panyo. Nang halos matumba na siya sa pagod at gutom, ito ang nagdala ng kape at tinapay, at siniguradong kumain siya kahit isang kagat lang. Walang mga pangako. Walang mga paliwanag. Tanging presensya lamang. At sa sandaling iyon ang pinakamahalagang bagay sa lahat. Ang bawat tiktak ng orasan sa pader ay parang isang martilyo. Ang bawat anunsyo sa system ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Ang bawat anino ng doktor o nurse na dumadaan ay nagpapakabog sa kanyang dibdib. Sa gitna ng mahabang paghihintay, naikuha niya ng lakas para tawagan ang kanyang ina sa probinsya para ibalita ang nangyayari. Pinanatili niyang kalmado ang boses para huwag itong mag-alala ng lubos. Pagkatapos ng 8 oras na parang 8 taon, ang ilaw sa itaas ng pinto ng operating room ay namatay. Bumukas ang pinto. Lumabas ang doktor, tinatanggal ang kanyang surgical mask, ang mukha nito ay pagod na pagod, ngunit sa mga mata nito, may isang kislap. Isang kislap ng tagumpay. The operation was a success, sabi ng doktor, isang pagod ngunit masayang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. He's a fighter. He's stable. Malakas ang anak ninyo. Ang lahat ng hangin na pinipigil ni Bella sa kanyang dibdib ay biglang kumawala sa isang malakas na paghikbi. Napaluhod siya, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa bigat ng pasasalamat na bumuhos sa kanyang puso. Naramdaman niya ang mga braso ni Michael na umalalay sa kanya, hinahayaan siyang umiyak ng umiyak sa balikat nito. At sa pagkakataong iyon, hindi na siya umangal. Hinayaan niya ang sarili na sumandal, kahit sa sandaling iyon lang. Ilang buwan ang lumipas. Ang hangin sa parke ay sariwa. Ang tawanan ng mga bata ay mas masarap pakinggan kaysa sa kahit anong musika. Nakaupo si Bella sa isang picnic blanket sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, pinapanood ang isang eksenang hindi niya kailanman inakala na posible. Si Michael, na nakasuot lang ng simpleng t-shirt at maong, ay tumatakbo at nakikipaghabulan sa 3 magigiting na batang lalaki. Si Miguel, na ngayon ay malusog na at puno ng enerhiya, ang pinakamabilis sa 3. Ang kambal na sina Gabriel at Rafael ay masayang sumisigaw habang sinusubukang abutin ang kanilang si Papa. Papa. Iyon na ang tawag nila sa kanya. Pagkatapos ng operasyon, maraming nagbago. Tinupad ni Michael ang kanyang salita. Gabi-gabi, pagkatapos ng trabaho, dumidiretso siya sa ospital. Siya ang nagbabantay kay Miguel para makauwi at makapagpahinga si Bella. Siya ang bumibili ng mga laruan. Siya ang nagbabasa ng mga kwento. Unti-unti, nakuha niya ang tiwala ng mga bata. At unti-unti, natutunan ni Bella na buksan muli ang pinto ng kanyang puso, kahit bahagya lang. Tungkol kay Doña Esmeralda, narinig ni Bella mula sa mga balita na pansamantalang umalis si Michael bilang CEO ng Alcaraz Holdings para mag-focus sa pamilya. Ang balita ay nagulat sa mundo ng negosyo, ngunit para kay Bella, iyon ang pinakamalaking patunay ng pagbabago ni Michael. Hindi na niya ito muling nakita. Pagod na, tanong ni Michael, umupo sa tabi niya sa damuhan. Pawis na pawis ito pero ang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Ngumiti si Bella. Mukhang mas pagod ka pa sa kanila. Nagtawanan sila. Isang tawang magaan at totoo. Tumingin si Michael sa kanya, ang ngiti nito ay dahan-dahang nawala at napalitan ng isang seryosong ekspresyon. May kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Kinabahan si Bella, iniisip na baka isa itong singsing. Ngunit ang inilabas nito ay hindi isang singsing. Isa itong maliit na kumpol ng mga susi. Inilahad nito ang mga iyon sa kanya.
Hindi ito pambayad sa lahat ng sakit na naidulot ko, sabi ni Michael, ang boses ay sinsero at puno ng emosyon. Walang halaga ang kayang bumili ng kapatawaran mo. Pero, Bella, sana tanggapin mo ito. Tinitigan ni Bella ang mga susi. Ano ito? Ito ang susi sa bahay natin, sagot ni Michael. Isang bahay na hindi kalakihan, malapit sa isang magandang eskwelahan. May malawak na hardin kung saan pwedeng magtakbuhan ang mga bata. Isang bahay na gusto kong maging tahanan. Ang tahanan natin. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Ito ang susi sa simula natin. Please, Bella, let me come home. Naramdaman ni Bella ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng gumuho. Hindi ito isang engranding proposal na pangpelikula. Ito ay isang bagay na mas totoo. Isang alok ng isang hinaharap. Isang alok ng isang pamilya. Dahan-dahan, kinuha niya ang mga susi mula sa palad nito. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa mga daliri nito. Salamat, sabi niya, isang butil ng luha ng kaligayahan ang pumatak sa kanyang pisngi. Sa sandaling iyon, ang tatlong bata, na pagod na sa paglalaro, ay tumakbo palapit sa kanila at sabay-sabay na yumakap sa kanilang dalawa. Natawa si Bella at Michael at ginantihan nila ng mahigpit na yakap ang kanilang mga anak. Habang magkakayakap silang lima sa ilalim ng puno, sa gitna ng ginintuang sinag ng papalubog na araw, alam ni Bella na ang kanilang kwento ay hindi nagsimula sa isang perpektong paraan. Ngunit dito, sa sandaling ito, ay ang kanilang tunay na simula. At ito ay perpekto. At dito nagtatapos ang kwento ni na Michael at Bella, isang pamilyang sinubok ng mga lihim at pagkakamali, ngunit sa huli pinagtibay ng pagpapatawad at ng walang hanggang kapangyarihan ng pangalawang pagkakataon. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata. Ang pagsama ninyo sa paglalakbay na ito ay ang siyang nagbigay buhay sa bawat salita at emosyon. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isa ring napaka-emosyonal na paglalakbay para sa akin. Bawat luha ni Bella, bawat pagsisisi ni Michael, at bawat munting ngiti ng kanilang mga anak ay naramdaman ko rin. May mga pagkakataong kailangan kong huminto para huminga ng malalim, dahil ang bigat at ang pag-asa ng kanilang pinagdadaanan ay tumatagos hanggang sa aking puso. Higit sa lahat, ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa isang perpektong simula. Ito ay hinuhulma sa araw-araw na desisyong magpatawad, umunawa at piliing magmahal sa kabila ng mga sugat ng nakaraan. Ito ay isang testamento na ang bawat isa sa atin ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon, at nasa kabila ng pinakamadilim na gabi, laging may pag-asang naghihintay sa pagsikat ng umaga. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga saloobin. Aling bahagi ng kwento ang pinakanagmarka at kumurot sa inyong puso? Ano ang aral na inyong babaunin mula sa paglalakbay ni na Michael at Bella? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. Bawat isa ay aking babasahin at lubos na pahalagahan. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwentong puno ng puso at inspirasyon. Ito ang inyong lingkod at tagapagsalaysay, pansamantalang nagpapaalam.